Alright, for today's sponsor, thank you Imprint Customs for my jersey. Good morning sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. So ngayong araw, pupunta tayo ng Antipolo para sa V-Tour Motorcycle Endurance Challenge bukas. Diyan gaganapin sa Cainta. At tayo ay tatakbo ng 555 kilometers. So meron kasing 1,111 and tayo naman ay nag-register tayo under kay Corsa. So tatakbo tayo para kay Corsa Motorcycle Tires Philippines ng 555 kilometers. And ito yung napili nating bike na gagamitin. Hindi si Domo or hindi itong ating BMW. Umaga-umaga hinihingal ako. At ngayong araw ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito ang dapat ninyong bilhin kung kayo ay naghahanap ng budget meal na scooter. Yan, gusto nyo ng ADV scooter. Isa dapat ito sa alam ninyo na nasa market. Itong Fecon Venture ADB 150. So ilabas natin muna siya doon para ma-walk around ko kayo. And keyless nga pala siya, no? Yan, bago tayo bumiyahe ng Antipolo, painitin natin siya. At the same time, i-walk around ko muna kayo. So, ito po ang itsura ni Venture 150. Naka dual sport tire, disc brake na harapan, disc brake din yung likuran, with ABS front and rear. Yes, tama po kayo nang narinig, ABS po siya parehas. Tas ito yung kanyang suspension. Ayan. So ito po yung standard version ni Fecon ADV kasi merong ultimate nito, yung may traction control siya and may camera siya sa harap at likod for safety purposes. And then itong crash bar niya, half body crash bar ay dinagdag na lang din natin. Pati itong top box at yung mga accessories dito, kagaya din ng handguard. Pero itong kanyang grab bar with top box, dami sibuyas. Baon natin, iuwi natin kay IM Jamich. Pero yung kanyang grab bar, may kasama na itong top box bracket, ano. Kulay niya is metallic gray. Tapos may mga decal siya, ayan. May mga decal siya ng bakat ng gulong. Lahat sa kanya ay LED. So yan ang itsura ng kanyang brake light, pati ang flashers. At sa harapan naman, meron siyang daytime running light. Tapos apat yung ilaw niya, ito kasi yung high. And merong ekstrang ilaw yan kapag ka naka-flasher or naka-hazard. Telescopic suspension sa harapan with sleeves para protection sa mga bato. Mas maganda pang ganyan. So si Fecon Venture ay 150cc liquid cooled CVT, 12 kilowatts and then 14 Newton meter torque. Malaki yung kanyang panel, double channel ABS, malaki na rin yung kanyang U-box. At ano pa bang mga feature nito? May hazard siya, malaki yung kanyang display panel. Gas charge na rin yung kanyang suspension sa likod, dalawa, no? May tire hugger. At napaka-forma ng datingan din, sa totoo lang. Ang presyo ng Venture 150 na to, nung nabili natin, ay 147,000 cash. Hindi ko na lang alam kung nag-update ngayon. So, sa mga susunod na panahon or sa mga vlog natin, ay gagawin ko kayo ng updated price nito. Alright, so biyahe tayo. Yan, manalangin muna bago bumiyahe para safe tayo sa daan. So dito naman sa ating control panels, ito dinagdag ko na lang itong mga bracket na to. Ito stock yung kanyang side mirror, dahon type na malapad, tapos yung kanyang mga levers, ayan, mga brake levers niya with 4 stage adjustment. May passing light tayo, high and low, flashers, horn. Dito naman kill switch, hazard, ating light switch, meron siyang dim and merong full. Ayan. And then yung ating electric starter button. At dito naman sa ating footboard, ayan, okay rin naman. Pwedeng unat yung paa for maximum comfort, ano. And then sa ating handlebar, tapered siya. Ayan, may logo ng FKM dito. And then yung ating handguard, dinagdag na lang natin yan. Okay, para naman sa kanyang performance, 4 months na yata sa atin to or magpo-4 months, wala namang naging problema. 1,894 na ang natakbo. Nakapag first maintenance na rin siya. And overall wala namang nagiging problema. Thank you, tita. So may nalimutan tayo, bumalik tayo. And para naman sa kanyang gulong, pinalitan na natin ito. Hindi na ito yung kanyang stock tire. So mas maganda itong dual sport na kinuha ko, ang Corsa Cross S. So same size lang din naman siya doon sa stock.
Syempre, bibiyahe tayo ng malayo. Alam naman natin, naging tradisyon na natin na magpalit ng stock tires. Dong, kayo na bahala dyan ah. Ayan, naging tradisyon na natin yung magpalit ng stock or palitan yung mga stock. Like gulong, kung bibiyahe ka ng malayo or kung ipang re-race track mo ang motor, magpapalit tayo ng proper tire. Overall, wala namang naging problema. Hindi naman umiinit ang makina. Hindi lumalagpas sa average na init yung makina dahil siya ay liquid cooled. So bibiyahe tayo ng Antipolo ngayon at bibigyan ko kayo ng feedback about sa performance nitong bike na ito, kung bakit ito yung binili ko instead doon sa ating mga sikat na ADV scooter. Para naman sa suspension nito, maganda yung pagkakatimpla ng suspension na to sa timbang ko, no? Ako kasi ay 75 kilos and talaga namang walang kasakit-sakit or halos hindi maramdaman ng katawan ko yung mga bumps. Yes, nararamdaman ko sa kamay, pero dito sa kinauupuan ko, bukod sa makapal na kasi yung seat cushion natin, talaga nagko-compensate ng mga bumps. Yung suspension pa natin na gas charge, hindi pa natin yan ginagalaw. So na-adjust din yan, pinipihit yan doon sa kanyang canister, pero hindi pa natin siya ginagalaw kasi okay lang naman siya sa ano natin, okay lang siya sa timbang natin. So alam ko may bagyo ngayon pero bukas punta tayo ng Bicol, kaso gabi pa. Thank you Corsa Motorcycle Tires Philippines para sa pag-sponsor sa aking pagsali sa V-Tour Motorcycle Endurance Challenge. Ang organizer po niyan ay si Villain Exhaust. And thank you na rin sa Jobber Motocom para sa ating Jobber Boss na gamit ngayong araw. So ito yung gagamitin namin ni IM Jamich na intercom, pati si K-Pax. So all stock performance. Should we try top speed? Sige, try natin. Punasan muna natin itong ating panel, makita natin lalong kumalat. So saglit lang niya kuhanin ng 80. Last time na top speed ko ito is 113. So same lang din, meron tayong mga karga nun. Tingnan natin kung kaya ngayon. 101. Ayan, full throttle na tayo. 107. Hindi natin to niyuyukuan guys ha. 109, 110. Not bad na rin. 110 is okay ha, walang vibration malakas. 111. Plus yung gulong natin and suspension talagang nagko-compensate ng bounce or ng bumps. 112. Humihirit pa. 111. Ayan, so not bad na rin para sa isang China bike. 113. Sa dami ng karga natin kaya pa niyang humila ng ganyan. So naka top box tayo. May laman din yung top box natin, mga energy drink. Tapos sa taas ng top box natin is nandun yung ating mga kapote, toiletries, sleepers, and marami pang ibang gamit. Tapos sa ilalim natin, nakita nyo, mayroon pang sibuyas, punong-puno yung ating U-box. Tapos tayo ngayon, ito, naka full gear and naka backpack. Dala natin yung ating mga damit. So kung 75 ako, at sa lahat ng dala natin pati suot, siguro abot naman tayo ng 85 kilos plus 10 kilos siguro, kasi marami rin yung sibuyas na dala ko. So performance, okay siya. Maganda yung kanyang comfort, maganda yung response ng kanyang engine, fair aggressive na rin. At yung kanyang comfort, ang lambot kasi ng upuan, malapad. Maganda rin yung ating seat texture, medyo rough. At syempre pagdating sa looks, hindi naman talaga may kakaila na may dating talaga si Venture 150. Sa kanyang wind visor naman or sa windshield,
okay na. Hindi na ganun kalakas yung hangin na bumabato sa mukha ko, or let's say hanggang leeg. Pero pagdating sa dibdib, wala siya. Mahinang mahina lang. So ito yung mga reasons ko na kung ikaw ay naghahanap ng ADV or adventure scooter, isa ito sa mga pwede mong pagpilian. At para sa akin, ito ang much better. Pagdating sa pyesa niya, hindi ka mahirapang humanap ng pyesa nito kasi marami na siyang kamukha. Pangalawa, yung kanyang presyo, kung hindi mo kaya yung 170 plus or 165 plus na presyo ng ADV, pwede ka rito sa 147,000 cash. Dalawa yung kanyang ABS, hindi lang isa, dalawa. Naka-disc brake na rin parehas, harap at likod. Malapad yung kanyang display panel, full digital. Quality na rin ang mga suspension. Meron kang napaka-formang looks, brusco, masculine. Apat pa yung ilaw, ano? May dating na rin at LED na ang lahat ng ilaw. And meron na rin siyang nakaabang na lagayan ng camera in case na gusto mo magpalagay ng CCTV harap at likod. Although 150cc siya, di rin naman naiiba ito sa mga nakatataas sa kanya. Goods na rin. Marami lang kasing hindi nakakaalam sa brand ng Fecon, hindi nila alam. Ang alam nila isa, yung isang major player natin na na bike. Pero kung gusto mo talaga ng budget type ADV scooter, ito lang yung nasa category na ganun. So para sa akin yan yung mga binasi ko sa pagbili nitong Fecon Venture ADV 150. Next video natin is tatakbo tayo or kakabitan muna natin ito na auxiliary lights. So ni-sponsoran tayo ulit ni Showwolf. Showwolf is yung brand ng ating auxiliary lights na gamit kay Domo, yung pinang-bobos Ironman natin. So bibigyan nila ulit tayo ng panibagong auxiliary lights na ilalagay natin dito. Kasi stock light lang yung gamit natin, wala tayong nakakabit na auxiliary lights dito. So dun muna tayo dediretso kay Showwolf sa Green Hills, I think, Green Hills. And then next video natin is installan natin siya ng auxiliary lights. And then itatakbo natin siya sa Endurance papuntang Bicol. I think yun lang yung ating vlog. Malabo yung flasher niya sa likod, hindi ko napansin. So yan lang ang vlog natin para ngayong araw. At kung nakarating ka dito sa dulo ng ating video, maraming salamat sa pagtsatsaga mo. At bago matapos ang video natin, please like, comment, share, and subscribe. And i-click mo na rin yung bell notification para updated ka pag may bago tayong video. Yun, so ride safe and see you on my next one. Ganda ng panahon, sana ganito na lang.